Good morning po mga kapatid. Ayan, kindly greet the person seated next to you. Magandang umaga. Salamat sa Panginoon na nandito ka. Ayan, ang tatamis ng smile. Kitang-kita po dito sa unahan. Today, I want to start with a very simple yet important question. May mga panahon ba sa buhay ninyo na parang hindi kayo nakikita? Yung tipong kahit anong pagsisikap mo, let's say sa pamilya, sa trabaho, sa ministry, parang walang nakakapansin. Yung parang normal na lang sa yung pagod ka araw-araw. Yung parang sanay ka na kapag malungkot ka, parang walang nakakaramdam. Tapos yung iyak mo sa gabi, parang walang nakakarinig. Hindi ko po alam kung umabot na kayo sa realization na ito, na sa buhay, ang pinakamahirap ay hindi talaga yung mga mismong problema, kundi yung katotohanan at pakiramdam na mag-isa ka, na bumubuhat sa lahat ng iyon at parang walang nakakakita. Gusto mo na sanang bumitaw, tumakas, o mawala man lang kahit saglit lang. Ipasa ang bigat sa iba pero no choice ka kundi pasanin at tiisin ang lahat kasi wala namang sasalo o wala namang ibang gagawa. Kung naranasan mo na yon at andito ka pa rin ngayon, I am proud of you. Hanga ako sa'yo. At deserve mo ng isang mahigpit na yakap. And if you know someone who's been through this kind of situation, pagtapos ng victory song mamaya, lapitan mo naman siya at sabihin mo, hanga ako sa'yo, isang mahigpit na yakap. Sa talata po na ating pagbubulayan ngayong umaga, sa pagpapatuloy pa rin ng ating serye tungkol sa mga kwento sa aklat ng Genesis, makikita po natin ang isang babae na sobrang pamilyar sa ganitong pakiramdam. Her name is Hagar, or sa Tagalog, Hagar. Isang alipin, isang dayuhan, walang status, walang power o kapangyarihan, walang boses. Pero ang nakakamangha po sa kwento na ito, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa isang pinakamalalim at pinakapersonal na paraan kay Hagar bilang El Roi, the God who sees me, o ang Diyos na nakakakita sa akin. Makibasa po kayo sa akin mga kapatid sa Genesis 16 verses 1 to 3. Genesis chapter 16 verses 1 to 3. Ang sabi po doon, hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram, ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai at ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram na naninirahan sa Kanaan nang ito ay mangyari. Sa talata po na ating binasa, nagsimula ang kwento sa isang maling desisyon at pamamaraan. Sina Abram at Sarai, if you can still remember the flow of the story, merong pangako sa kanila ang Diyos. Pero sa kabila nito, sila ay nanghina sa pananampalataya, nainip at sinubukang gumawa ng sariling paraan na para bang kailangan nila tulungan ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Anybody here? Yung Lord, you have a promise sa akin pero parang ang tagal, tulungan na kaya kita Lord. Parang ang nahihirapan ka Lord kaya sige, ako na po ang gagawa ng paraan para maging madali sa iyo. And that's exactly what Sarai and Abram did. Kinulang sila sa pagtitiis at pananalig na napakahalagang sangkap upang matanggap ang pangako ng Diyos. Di po ba sinasabi sa Hebreo 6 verse 12b, tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. So mahalagang sangkap ang pagtitiis at pananalig. And unfortunately, yon ang mga bagay na nawala kina Abram and Sarai. Dahil sa impatience nila, si Hagar ang naging biktima. Isang taong di naman bahagi ng plano, pero nadamay sa maling desisyon nila. Bagaman medyo gets naman po natin, let's consider din naman itong sina Abram and Sarai. 10 years ba naman na ang lumipas, hindi pa nangyayari yung pangako? Tayo nga, baka 24 hours pa lang, inip na. Baka 3 years pa lang, nag-iintay ka dun sa item mo, nag-iintay ka dun sa trabaho, 3 years na nag-iintay sa promotion, inip na tayo. What more? Sina Abram and Sarai, sabi dun sa verse 3, 10 taon na si Abram na naninirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. It's been 10 years, pero Lord, na? Kaya at some point, parang medyo nagigets natin sila, nauunawaan natin sila. Kasi ang hirap nung paghihintay na ganun katagal. Pero ang ending,
Nabiktima ang inosenteng si Hagar. Sa halip na tahimik at payapa ang buhay niya, bigla siyang napasama sa mga alipin na ibinigay kay Sarai mula sa Ehipto. Diba? Doon sa mga nakaraang preaching po, nagpanggap na magkapatid, itong si Sarai at si Abram, tapos binigyan sila ng mga kayamanan, alipin at mga hayop ng paraon. At pagkatapos nung sila ipinaalis, kasama lahat ng mga kayamanan at alipin, and probably isa po doon ay si Hagar. At pagkatapos po noon, pinili pa siya na maging surrogate mother kasi nga matanda na at baog pa itong si Sarai. She was the victim here. Yet, in this moment, ipinakita ng Diyos na kahit ang mga taong tila background character sa mata ng mundo ay nakikita niya. Hagar becomes the unexpected casualty of someone else's impatience, but the beauty of this narrative ay yung God steps into the life of someone who wasn't even the main character. Diba sa mata ng mundo, sino ba si Hagar? Ang bida dito si Abram at si Sarai, sino ba yung isang alipin na yan? Pero in this moment, nagpakita at nagpakilala ang Diyos sa kanya sa isang napaka-personal at napakalalim na paraan. Kaya ngayong umaga mga kapatid, pag-aaralan po natin kung kailan ipinakilala ni Yahweh ang kanyang sarili bilang El Roi o ang Diyos na nakakakita kay Hagar. At sa gayon, makikilala rin natin siya sa kaparehong mga sitwasyon na pakiramdam natin tayo ay inaabuso, nalilito at nawawalan ng pag-asa. Number 1, kailan ipinakilala ni Yahweh ang kanyang sarili kay Hagar bilang El Roi o Diyos na nakakakita? Sa panahon ng pang-aabuso. Sabi po sa Genesis 16, verse 4 to 6. Genesis 16, verse 4 to 6. Matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang tao nga ito. Subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayong siya'y nagdadalang tao? Si Yahweh na ang humatol kung sino ang tama sa atin. At sumagot si Abram, alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar, kaya't ito ay tumakas. So si Hagar po ay nakaranas ng pang-aabuso, emotionally, relationally at physically bilang alipin. Ang dali natin ibigay ang ating simpatya doon sa mga pangunahing karakter. Pero kung ilalagay po natin ang ating sarili sa point of view ni Hagar, makikita natin how unfair Sarai was. Nung nalaman po ni Hagar na buntis siya, nagkaroon din siya ng pagkakamali. It's her fault na medyo tumaas yung kanyang pride, medyo tumaas yung tingin niya sa kanyang sarili at hinamak niya si Sarai. Pero tandaan po natin na ang ugat ng problema ay hindi si Hagar, kundi ang kawalan ng tiwala ni Abram at Sarai sa pangako ng Diyos. Gamit ang otoridad na meron sila, pinili nila ang isang alipin upang magdalang tao. Actually, wala naman pong illegal kung tutuusin dun sa ginawa nila dahil normal po yon nung kanilang panahon. Pero ang hindi po tama ay ang kawalan nila ng pananampalataya. Tumingin si Sarai sa kanyang kalagayan at sinabi niya sa verse 2 na, Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo, baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Kung makapagsalita naman, itong si Sarai na pinagkaitan siya ni Yahweh ng anak, para bang wala silang pangakong tinanggap, para bang wala silang pangakong nilulook forward, parang wala totally sa isip niya na merong pangakong paparating. At ito po yung mas nakakagulat. Pumayag agad si Abram. Diba, siya mismo na tumanggap ng pangako, siya mismo na nakarinig mula sa Diyos. Hindi man lamang siya nag-isip-isip man lang na, wait lang, asawa ko, preno muna tayo ng konti. Baka pwedeng ipag-pray muna natin. Baka pwedeng pag-isipan muna natin, palipasin muna natin kahit isang linggo before we decide. Pero anong ginawa ni Abram? Walang pag-aagam-agam. Hindi man lang nagdalawang isip, sumunod agad siya sa gusto ng asawa niya. Ano po ang naging bunga nito? Nag-resort sila sa paggamit ng kanilang kapangyarihan. At nagpapakita ito mga kapatid na kahit ang ating sariling otoridad ay maaabuso natin kung gagamitin natin ito labas sa kalooban ng Diyos. Hindi porket may kakayahan po tayo na gawin, iyon na ang palaging tama. Nag-work naman yung plano nila. Yes, nabuntis nga si Hagar. Diba? Smooth, ang galing. This is exactly what they planned for. Pero nag-backfire agad sa kanila ang bunga ng kanilang pagkakamali. Hinamak ni Hagar si Sarai. Hindi po natin alam kung paanong paghamak ang ginawa nitong aliping ito,
Pero ayon po sa diksyonaryo, yung term na Hagar treated Sarai with contempt ay nangangahulugan na tumaas ang kanyang tingin sa sarili, dulot ng pagbabago ng kanyang status mula sa pagiging alipin, ngayon siya na ay aliping asawa or asawang alipin. At nawala ang respeto niya sa kanyang Panginoon na si Sarai. So, at fault din talaga itong si Hagar. Bilang tao, may pagkakamali din talaga siya, nagkamali din talaga siya. Pero kung titingnan po natin personally, parang medyo nahihirapan po akong isipin na paanong aabot sa sobrang pambubuli ang isang alipin sa kanyang master. Hindi ko sinasabing walang kasalanan si Hagar, pero ang hinuha ko po ay ito. Okay, medyo naging masungit, tumaas ang pride, tumaas ang tingin sa sarili nitong si Hagar. Idagdag pa natin yung pagiging overly insecure at sensitive nitong si Sarai. Kasi at that moment, nung nabuntis na si Hagar, iyon po ay isang malaking sampal kay Sarai dahil napatunayan na talagang siya ang may problema. Na-confirm na wala kay Abram ang problema kundi nasa kanya. Na kung iba lang sana ang asawa ni Abram, siguro ay dati pa, maraming anak na si Abram, dati pa natupad yung mga pangako ng Diyos. Ang halaga pa naman po ng kababaihan during this time ay nakabase at nakasalalay sa kanilang kakayanan na magbuntis. Kaya di ba napagtagni-tagni po natin si Hagar tumaas ang tingin sa sarili, na wala ang respeto kay Sarai, at itong si Sarai ay overly insecure and sensitive. Kaya what happened? Sinisi ni Sarai ang asawa niya sa mga nangyari. Kahit ang totoo ay siya naman ang nagplano ng lahat. Di po ba? Sabi niya kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayong siya'y nagdadalang tao? Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. Grabe ang bigat ng mga pananalitang ito. Ginamit pa niya ang pangalan ni Yahweh. Ay pasmado ang bibig, ano? Nakalimutan niya na, oy, Sarai, teka lang, hindi ba idea mo ito? In the first place, nananahimik si Abram, ikaw ang nagkaroon ng bright idea na gawin natin ito. Pagkatapos, sasabihin mong si Abram ang may kasalanan, sinisi mo yung asawa mo. Siguro narindi na itong si Abram o kaya nakonsensya. Kaya anong sabi niya? Ibinigay na lang niya ang pasya kay Sarai. Sige, alipin mo naman yang si Hagar, ikaw na ang bahala. Yung parang sino dito yung madalas away mag-asawa, na yung asawang lalaki ay naiirita na, ayaw na lang makipagtalo. Sige, gawin na lang yung gusto mo. Ikaw na ang bahala. Sundin na lang natin yung gusto mo. At dahil dito, ano po ang nangyari? Inabuso ni Sarai si Hagar. At si Abram, parang si Mark, tahimik lang, walang ginawa. Hindi niya siguro inasahan na bubugbugin at sasaktan ng husto ni Sarai ang buntis na si Hagar. Ang sabi po sa verse 6b, Then Sarai dealt harshly with her, and she fled from her. Sa ibang salin, then Sarai mistreated her so much that she ran away from her. Could you imagine, mga kapatid, kung anong uri ng pananakit ang ginawa nitong si Sarai upang ang isang alipin na nagdadalang tao ay tumakbo at tumakas sa sobrang takot. Ilagay po natin yung ating sarili kay Hagar. Ano yung isang pangyayari o pananakit na pwedeng gawin sa iyo para mapatakbo ka at mapatakas? And for sure, that is something na very harsh. That is something na masyadong malala. Kaya mapapatakbo ka talaga. At hindi po ito normal o tama para sa isang mabuting amo. Kahit pa maaaring gawin ng isang amo ang anumang kanyang naisin, hindi gawain ng mabuting amo ang abusuhin ang kanyang kapangyarihan at saktan harshly ang kanyang alipin. Red flag na red flag ang mga ganitong amo. Imagine, the trauma it caused Hagar. Hindi lamang po physical, kundi emotional at mental state niya ay apektado. Lalo pa at siya ibuntis. Di po ba according sa science, dahil sa hormonal changes, mas prone daw po ang isang buntis na babae sa mood swings, anxiety, depression, at iba pang emotional changes gaya ng pagiging irritable, labis na pag-iyak at pagkakaroon ng difficulty at problema sa pagtulog, lalo na kung stressed o merong mga trigger factors. Hindi lang basta stress yung naranasan ni Hagar, siya ay binugbog, siya ay sinaktan, siya ay inabuso. Depressed na siya, hindi lang stress for sure. Wala man lang siyang mahanapan ng suporta. Yun yung isa pa sa pinakamalungkot na kalagayan nitong si Hagar. Wala siyang malapitan o matakbuhan.
Kasi kahit yung ama ng kanyang dinadala ay nagsabi na bahala na si Sarai sa kanya. Paano kung ang taong inaasahan mong tutulong o dadamay sa iyo ay pinabayaan ka? Naranasan niyo na po ba yun? Kung sino pa yung dapat na dadamay sa iyo, siya pa yung wala. Or worst, ay baka siya pa ang dahilan ng sakit at paghihirap na nararanasan mo. Kung sino pa yung inaasahan mong dadamay at susuporta sa iyo during the most difficult time of your life, nawawala. O kaya ang pinakamasakit ay siya pa yung nag-cause sa iyo ng pain, siya pa yung nag-cause sa iyo kung bakit ka mas nalagay sa delikado at mahirap na sitwasyon. Sa kabila po ng pang-aabuso, physical man yan, emosyonal, mental o iba pa, ito po ang dapat nating tandaan. Hindi bulag ang Diyos sa sakit mo at hindi siya tahimik sa pang-aapi. Sabi po sa Psalm chapter 10 verse 14, "But you, God, see the trouble of the afflicted. But you, God, see the trouble of the afflicted." Kung may nanakit sa'yo, kung may nang-aabuso sa'yo, kung may umapak sa pagkatao o sa karapatan mo, nakikita iyon ng Diyos. Sa panahon ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan, hindi bulag ang Diyos. Sabi po sa Genesis 16 verse 11, "The Lord has heard your misery." The Lord has heard your misery. Ni hindi nga po nanalangin si Hagar, hindi niya kilala ang Diyos, pero nakikita ng Diyos ang kanyang pagdurusa at sapat na ang kanyang mga luha para malaman ng Diyos na inabuso siya. Kahit sa pinakamasakit po nating pinagdadaanan, nakikita tayo ng Diyos. Alam niya ang dahilan ng ating pagluha. And there's someone out there who sees you and who cares for you. Kahit magkulong ka pa sa kwarto, kahit i-isolate mo pa yung sarili mo, that God sees you and He cares for you and you cannot escape from that. Sabi po sa Exodus 3:7, "The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering." Nakikita niya ang ating pagdurusa, dulot ng mga mapang-abuso, naririnig niya ang bawat iyak at may pakialam siya. Dito po sa Exodus, yung binasa nating verse, nakita niya ang paghihirap ng mga Israelita dahil sa mga Ehipsyo. Pero sa kwento ni Hagar, it's the other way around. Si Hagar po ay isang Ehipsyo na minaltrato naman ng isang Hudyo. Pero ang amazing part sa kwentong ito ay yung katotohanan na hindi kay Abram, hindi kay Sarai unang nagpakita ang Diyos, kundi kay Hagar na kung tutuusin ay extra, alipin, isang Ehipsyo o hintil na hindi kabilang sa bayan ng Diyos. At ganun din po tayo. Maaaring insignificant tayo sa mata ng iba, pero sa mata ng Diyos, ikaw ay mahalaga. Maaaring sa mata ng iba, you are insignificant, extra ka lang, palakad-lakad ka lang dyan, display ka lang, props ka lang sa isang malaking palabas. Pero pag ang Diyos ang tumingin, He sees your worth, He sees your value. Meron po ba sa ating kongregasyon ang hanggang ngayon ay may sugat pa? Emotional abuse, masasakit na salita, pagtataksil, trauma, mga sugat na ang dahilan ay mga taong dapat sana'y kakampi mo? O baka isa ka sa mga naabuso, sinaktan, ginamitan ng kapangyarihan at gaya ni Hagar ay parang wala kang magawa dahil wala ka namang kakayanan para lumaban o magsalita. Ang mensahe po ni Hagar ay ito. O ang mensahe ng kwento ni Hagar ay ito. Nakikita ng Diyos ang binabaliwala ng iba at sa mata ng Diyos, you are not invisible. Pakisabi nga po sa katabi, you are not invisible. At kung ikaw naman, ang umaabuso sa kapangyarihan, ito'y paalala upang ikaw ay magsisi at magbago. Kung mayroon kang mga kasambahay o mga taong pinamamahalaan, you lead someone, you lead a group of people, pakitunguhan sila ng tama at may pag-ibig. Lalo na kung nagpapakilala kang Kristiyano. Baka you are so proud, nagpo-post ka pa sa Facebook, I'm a Christian, I'm a part of the CLJC. And then, ang taray, hindi man lang makausap, hindi man lang umingiti. Palaging galit pag nasa office. Hindi man lang makausap ng maayos ng mga subordinates niya. Lagi po nating tatandaan, maliit man ang iba sa iyong paningin, sa mata ng Diyos, sila ay mahalaga rin. Pangalawang punto po, kailan nagpakilala si Yahweh kay Hagar bilang El Roy o Diyos na nakakakita sa panahon ng pagkalito?
sa panahon ng pagkalito. Proceed po tayo doon sa ating talata. Genesis 16, 7 to 8. Genesis chapter 16 verses 7 to 8. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo sa Shur. Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka papunta? Tanong ng anghel. Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot ni Hagar. Hagar, powerless, hurting, did the only thing she could do. Tumakbo siya palayo. Sabi sa talata ay tumakas siya. At naranasan niyo na po ba yon mga kapatid, na sa sobrang bigat ng pinagdadaanan mo, pagtakas na lang ang naiisip mong lunas? Minsan parang gusto na lang nating mag-disappear para takasan ang mahihirap na sitwasyon, lalo na sa mga panahong parang wala na tayong ibang magawa. Di ba? Kung pwede lang, itigil na lang lahat ng ito, mawala na lang muna. Give me a break. Kung hindi pa po kayo nakaka-relate at hindi nyo pa yun nararanasan, sana all. Sana all at sana ay hindi ninyo yun maranasan. Sa kwento ni Hagar, tumakbo siya sa disyerto na walang direksyon. Gaya po ng marami sa atin. Yes, gaya ng marami sa atin. Basta ang nasa isip niya, gusto niyang tumakas kahit walang malinaw na plano. Hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung may pupuntahan ba siya. Basta gusto niya lang mawala. Ang ilang po o wilderness, kadalasan sa Biblia ay simbolo ng kawalan, pagkawala, pagkalito o pagkaligaw. At yan po ang kalagayan ni Hagar. Pero sabi po sa talata sa English translation, God meets her near a spring in the desert. Biglang nagkaroon ng bukal sa isang tuyot na disyerto. And metaphorically, hindi ba ito po ay nagpapahiwatig na ang presensya ng Diyos sa gitna ng ating pagkawala at pagkalito ay isang pag-asa na magbibigay sa atin ng dahilan para bumangon, para muling lumakas. Sa kung paanong ang tubig ay nagpapanauli ng lakas mula sa pagod at pagkauhaw. Sa panahon na hindi po natin alam ang gagawin, nakikita tayo ng Diyos at willing siyang ihayag ang kanyang sarili sa atin. Isn't that a good news? Na if, okay, down na down ka na, gusto mo nang mawala o tumakas, but that is also a time and an opportunity for God to reveal Himself sa iyo. At sa ating talata ay may dalawang tanong ang anghel ng Panginoon kay Hagar. Saan ka nang galing at saan ka pupunta? Ngayon, kailangan po nating maunawaan na ang tinutukoy po na anghel ng Panginoon o angel of the Lord ay ang Diyos mismo. Kasi baka malito po ang iba sa atin kasi bakit anghel ng Panginoon? Akala ko ba si Yahweh? Bakit sabi sa Biblia anghel ng Panginoon? Ngayon po, we have to be convinced and to believe that this is Yahweh Himself. Si Hagar mismo ang tumawag sa kanya na El Roy o ang Diyos na nakakakita sa akin. Sa MBB po ang sabi sa verse 13. Kaya't nasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako? Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita o El Roy. Ayon naman po sa ibang mga theologians, ang angel of the Lord ay pangalan daw na ginagamit kapag nagpapakita ang Diyos at kadalasan ay ipinapalagay na iyon ay ang pre-incarnate appearance ng Panginoong Jesus. When we say pre-incarnate, pagpapakita ng Diyos sa lumang tipan bago pa siya magkatawang tao sa bagong tipan. So pre-incarnate appearance of the Lord Jesus Christ at yun ay tinatawag na angel of the Lord according sa theologians. Pero regardless, ano man doon ang totoo, isang bagay ang sigurado, ang nakatagpo ni Hagar ay ang Diyos mismo. Ang tanong, where have you come from and where are you going? Nagtanong po itong anghel ng Panginoon, ang Diyos, hindi dahil hindi niya alam ang sagot, alam niya for sure dahil siya nga po ay Diyos na omniscient. At naniniwala po akong tinanong niya ito para magising si Hagar, para makita niya ang kanyang kalagayan, at para bigyan siya ng direksyon. Gets po ba ninyo? Halimbawa, si Pastor Manny po, andyan si Pastor Manny. Kapag nagtuturo po si Pastor, madalas siyang gumagamit ng mga tanong. Hindi dahil hindi niya alam ang sagot, kundi gusto niya na mag-isip tayo at magproseso sa ating mga isip personally ng mga bagay-bagay at ng mga katotohanan. Ang favorite line po ni Pastor Manny, ibinabato ko lang sa inyo ang tanong para mapag-isipan ninyo. Ganon din po ang Diyos in this story.
Nung tinanong niya po si Hagar, hindi niya pinagalitan si Hagar o hinatulan na parang, ay ano Hagar, naglayas ka? Bakit ikaw ay naglayas? Anong layas mong babae ka? Hindi po ganon. Hindi ganon ang tono ng pagsasalita ng ating Panginoon. Nung tinanong niya si Hagar, hindi niya pinagalitan, hindi niya hinatulan, kundi gusto niyang malinhawan at magising itong si Hagar. Gaya po ng sabi sa Santiago 1 verse 5, kung kulang daw tayo sa karunungan o hindi na natin alam ang gagawin, humingi tayo sa Diyos at siya ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Di ba po minsan, may mga taong nagbibigay pero nanunumbat. Ikaw kasi, kasalanan mo kasi. Pero ang Diyos po ay hindi gano'n nagpakilala kay Hagar. At alam niyo po, ang maganda kay Hagar, she admitted the truth. Sinabi niya ang totoo. Sumagot siya ng tama. Sabi niya, tumakas po ako sa aking Panginoon. At gaya po ni Hagar, maraming mga tao ang confused and lost. Confused and lost sa career, sa relationship, sa purpose, sa spiritual direction, and minsan, ang hirap yun aminin. Tama? Sino po yung nakaka-relate? Yung litong-lito ka na pero ayaw mong ipahalata, ayaw mong ipakita na you've been going through something. Kailangan ng malaking tapang para aminin na hindi tayo okay. Na tayo ay nalilito at naliligaw. At sa kultura po nating mga Pinoy, parang mas mahirap ito kasi kilala tayo na palaging masaya. Ang tendency sa atin ay ipakita na walang problema at ayos lamang ang lahat. Ano kaya nangyari po kay Hagar kung nagpanggap siya sa harap ng Diyos na willing and able na tulungan siya? Hindi natin alam. Pero alam ko na mayroon po sa atin na nakakaranas o nakaranas ng ganun. Nalilito, hindi na alam ang gagawin, wasak, malungkot, hindi alam kung kanino lalapit. Yung iba gusto munang mawala, magbakasyon o kaya magpahinga. Sino po dito ang gusto mo nang magbakasyon o magpahinga? December na, pag nakuha natin yung go! Pero yung iba po, may mga pagtakas na naiisip na umaabot sa suicidal tendencies, suicidal attempts, self-harm. This topic is sensitive and controversial. As much as possible, parang wag muna nating pag-usapan. Pero my conviction is to say this to raise awareness that it's true and it's tormenting. It's true and it's tormenting. Yung mga tao pong hindi pa ito nararanasan ay maaaring hindi ito maintindihan, pero ito ay totoo at hindi ito kaartihan lamang. Again, ito ay totoo at hindi ito kaartihan lamang. I experienced this myself at some point, and it's hard to speak up. So I'm speaking up in behalf of those who cannot. Mahirap po itong makita. Di ba kung minsan, kung sino pa yung mukhang okay, mukhang masaya, sila pa pala yung malapit ng sumuko. Hindi lang sila nagsasabi o nagsasalita kasi nga kanino naman sila lalapit kung gaya ni Hagar ay nasa gitna sila ng disyerto o ilang na parang hindi nila alam kung may mapupuntahan pa ba sila. Bakit po ba ang hirap kadalasan aminin na hindi tayo okay? Kaya ngayong iba po, di ba, nagbabayad pa sa mga psychiatrist para lamang may makausap, para lamang makapag-express at masabi yung laman ng kanilang mga puso na nagbibigay ng kabigatan sa kanila. Bakit ang hirap, especially in our society, lalo na kung lalaki ka? Di ba, people tend to say, dapat pag lalaki malakas, bawal kang magpakita ng kahinaan. You see, mga kapatid, there's an stigma, may stigma. At pag Kristiyano ka, sasabihin nila o kaya kahit di nila sabihin, ikaw mismo sa sarili mo mag-iisip na, ay pag Kristiyano, dapat di na nagkakaproblema sa mental health. Dapat palagi ng okay. Kasi pag hindi ako okay, baka isipin na, ay ang hina mo naman. Paano nga po kung hindi? Sabi po sa Mateo 9 verse 36, ganito ang sabi, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Gaya po ni Hagar, iniisip natin minsan na wala tayong pupuntahan. Pero magpapakilala ang Diyos bilang Diyos na nakakakita sa atin at ang nais niya ay bigyan tayo hindi lamang ng kalinawan, kundi ng taong magpapastol sa atin. If you are confused o gusto mong tumakas, nasubukan mo na bang lumapit sa mga taong pinagkatiwalaan ng Diyos para magpastol sa iyo? May tapang ka ba kagaya ni Hagar na magsabi ng totoo kapag tinanong o kinamusta ka para magkwento?
O baka naman, hirap ka na bigat ka na, tapos tinanong ka ng cell leader o ng pastor mo, sasagot ka ng, okay lang po. I hope you have that safe person. Kung hindi man cell leader or pastor mo, at least you have a safe person, isang tao na malaya mong mapagkukwentuhan o mapagkakatiwalaan. Isang tao na ilalapit ka sa kapayapaan ng Panginoon. At ang pinakamahalaga po sa lahat, lagi po nating tatandaan na God meets us in our wilderness. Kinakatagpo tayo ng Diyos sa sarili nating mga ilang. Hindi mo kailangang maging stable o maayos ang lahat o na maunawaan muna ang lahat bago kakatagpuin ng Diyos. He will meet you and He will encounter you even in your wilderness. Saan ka nalilito ngayon? Nalilito sa career direction? Nalilito sa relationship? Nalilito sa calling? Nalilito sa sarili? Nalilito kung bakit may pinagdadaanan ka? Here's the good news. Nakikita ka ng Diyos. And if it feels like you're lost in a wilderness, tandaan mo ito, that God finds you, God speaks to you, and He will guide you back to clarity. He will guide you back to clarity. Sinabi ni Jesus sa Juan 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Pangatlo, kailan ipinakilala ni Yahweh ang kanyang sarili kay Hagar bilang El Roi o ang Diyos na nakakakita sa panahon ng kawalan ng pag-asa. Sa panahon ng kawalan ng pag-asa. Pagpatuloy po natin ang pagbabasa sa ating talata, Genesis 16 verses 9 to 11. Sinabi ng anghel sa kanya, bumalik ka sa amo mo at magpakumbaba ka sa kanya. Verse 10. Pagkatapos, sinabi ng anghel, pararamihin ko ang lahi mo na ang dami nila'y hindi mabibilang. At sinabi pa ng anghel ng Panginoon sa kanya, buntis ka na at hindi magtatagal ay magkakaanak ka ng lalaki. Pangangalanan mo siyang Ishmael dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagtawag mo sa kanya dahil sa iyong pagtitiis. Hindi lamang po abused and confused si Hagar, siya rin ay hopeless. Walang pamilya, buntis pa, pagod, mag-isa at nasa gitna ng ilang. May kilala po akong buntis na naglayas ng bahay nung sila ay nagkatampuhan ng kanyang asawa. Dahil sobrang emotional, dulot ng pregnancy, umalis siya ng bahay na walang dala kahit ano, tsinelas na nasuot niya ay pambata pa, and from one barangay to another ay naglakad siya, hindi sa kalsada kundi sa palayan, sa putikan para walang makakita sa kanya. And then pumunta siya sa bahay ng kanyang ninong and ninang sa kasal at doon muna nagpahupa hanggang maging maayos ang lahat. May ninong and ninang na napuntahan. Si Hagar po ay walang ganun. Si Hagar ay walang ganun. She was all alone. Mag-isa siya. She was completely alone at sa puntong ito, alam kong sasang-ayon kayo kung sasabihin kong wala na siyang natatanaw na pag-asa. Pero sa gitna po ng hopelessness, hindi sermon ang ibinigay ng Diyos, hindi guilt trip, hindi condemnation. Ano ang ibinigay ng Diyos? Pangako. Pangako. Sabi sa Ingles sa verse 10, I will increase your descendants. Sinabi pa na magkakaanak ka ng lalaki, papangalanan mong Ishmael. Na para bang sinasabi ng Diyos na, Hagar, hindi pa dito magtatapos ang kwento mo. Pwede po bang sabihin mo rin yung sa katabi mo, brother, sister, hindi pa tapos ang kwento mo. When you feel hopeless, God's words speak hope. Amen? When we feel hopeless, pag pakiramdam natin wala tayong pag-asa, ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Amen? Inilatag po ng Diyos ang mga pangako niya kay Hagar. Sa gitna ng kawalang pag-asa, ang pangako ng Diyos ang patunay na itatawid niya tayo. Para bang binibigyan tayo ng rason para magpatuloy because we have something to look forward to. At naranasan niyo na po ba yun, mga kapatid? Na nasa dead end ka na, feeling mo, I'm stuck. Hanggang dito na lang ako, parang wala nang sunod. Ano ba? Ito na lang ba yun? Tapos, nagbasa ka ng Bible. And then God revealed something na dahilan kaya biglang nabuhay yung excitement mo and suddenly, you have hope. Suddenly, na-excite ka na ulit na magpatuloy. Suddenly, meron na ulit joy sa puso mo. At napapansin nyo rin po ba?
na hindi ibinigay ng Diyos kay Hagar ang revelation at ang promise nung nasa palasyo pa siya sa Ehipto o nasa tent ni Abraham kung saan siya komportable, kundi kung kailan na siya ay nasa gitna ng disyerto at naghihirap. Hindi ba mas maningning ang pangako kapag nasa pinakamasalimuot tayong panahon ng ating buhay? Ang nakikita lang ni Hagar during that time ay ang kanyang sakit, nakikita niya yung ginawa sa kanya, nakikita niya yung pagdurusa niya, but God saw a future. Anybody here who feel hopeless? And if you are looking at your circumstances, parang wala ng pag-asa, nakikita may problema, sakit, problema sa kanan, problema sa kaliwa. But when God looks at you, what He saw is a future. Ang nakikita niya ay kinabukasan. Kay Hagar ay hopelessness, pero God saw a special destiny. God saw a special destiny. Hindi lamang po pag-asa at pangako ang ibinigay ng Diyos kay Hagar sa kanyang panahon ng kawalang pag-asa. Sinabi rin niya ang dapat gawin ni Hagar. Sabi po sa verse 9, sinabi ng anghel sa kanya, bumalik ka sa amo mo at magpakumbaba ka sa kanya. Sa huli, sinabi pa rin ng Diyos ang tamang gawin, sapagkat ang pagsunod pa rin ni Hagar ang gagamitin ng Diyos upang ihatid si Hagar sa kanyang mga pangako. At ganun din po tayo mga kapatid. Ipapahayag ng Diyos ang kanyang plano, ang kanyang kalooban at pangako, subalit mayroon pa ring papel na gagampanan ng ating pagsunod. Pansin po nyo, hindi pinilit si Hagar o kinontrol, bagaman alam natin kaya yun ng Diyos. At ito po ay nagpapahiwatig na yes, available ang biyaya, pero kailangan nating tulungan din ang ating mga sarili. Kailangan nating magpasya, kailangan nating tumugon, kailangan nating bumangon, bitbit ang paniniwalang sapat, ang lakas na kaloob sa atin, at dadalhin tayo ng Diyos sa katuparan ng bukas na kanyang ipinangako. Ano ang pangako ng Diyos sa iyo? At yung pangako ba na yun ay buhay pa din sa puso mo? Ito ba ay sapat kagaya sa kalagayan ni Hagar para bigyan ka ng pag-asa? O yung pangako ay kagaya ng pangakong ibinigay kay Sarai at kay Abram na tila nakalimutan na nila? Yung pangako ba ng Diyos ay naglalagay pa ng excitement sa ating puso na pag naaalala natin yung pangako ay nagkakaroon tayo ng drive na magpursige, na pagbutihin ang ating mga paggawa? O baka kagaya ni Sarai at ni Abram ay naiisipan nating gumawa ng sariling paraan at iniisip na baka kailangan ng Diyos ng tulong natin para matupad ang mga pangako na yun. Kung wala ka nang natatanaw na bukas, listen to God's words at ang kanyang mga plano ang magbibigay sa atin ng pag-asa at kinabukasan, gaya ng sinasabi sa Jeremiah 29:11, that God have plans for you to give you hope and a future. Huwag naman po sanang hopeless ka na, ang binabasa mo pa ay ang mga negatibong issue sa Facebook. O nagadwell ka pa sa mga negative mindset. Malungkot ka na nga, ang piniplay mo pa ay mga senti at malulungkot na kanta. Gusto ko nang bumitaw. Tapos nagka-cry-cry ka sa Gedli. Sabihin mo sa katabi mo, wag ganon. Sa halip, subukan mong manalangin, mag-worship, kumanta ng mga Christian songs, magbasa ng Biblia o lumapit sa mga kapatid para humingi ng panalangin at payo. Lord, gusto kong malaman ano bang kalooban mo sa akin. Pero di nagbabasa ng Bible. Lord, reveal yourself to me. Pero hindi nagpipray. Manalangin, mag-worship, kumanta ng mga Christian songs, wag yung mga secular, wag yung makamundo. Humingi ng payo at panalangin sa mga kapatid. Yun po ay mga suggestion lamang. Pero yun ay proven and tested. Kumbaga sa gamot ay napatunayan ng mabisa, dumaan na sa mga maraming pagsusuri at patotoo. Bagaman nauunawaan ko po na kapag nasa sitwasyon tayong lupaypay na, parang wala na tayong lakas o ganang gumawa ng kahit ano. At ang simpleng gawain ay parang mabigat na pasanin na mas lalong uubos sa lakas mo. Pero kung dumating po ang panahon sa buhay mo na iniisip mo na, wala na, tapos na, hindi ko na kaya, wala nang patutunguhan ang buhay ko, hindi ko na alam kung paano magsisimula. Pag binabalot po tayo ng mga ganong mindset, maalala sana natin ang kwento ni Hagar, na tila ba ang Diyos ay nagsasabing, your story is not over.
Your story is not over. Kung hopeless ka, God has a promise for you. May pangako ang Diyos sa iyo. Kung pagod ka, God has a plan for you. May plano pa siya. Kung broken ka, God has a hope for you. May pag-asa. At sa panahon ng kawalang pag-asa, nakikita ka ng Diyos. At ang Diyos na nakakakita sa iyo ay Diyos na nakakakita sa future mo. Minsan kagaya po ni Hagar, sinabi ng anghel ng Panginoon sa kanya, bumalik ka sa amo mo at magpakumbaba sa kanya. Baka tayo rin, sa panahon ng kawalang pag-asa, baka ang kailangan natin ay magpakumbaba at bumalik, hindi man sa amo natin, kundi sa Diyos. Sa Diyos na nakakakita ng iyong kinabukasan. Bago po tayo magtapos, balikan natin ang 3 larawan ni Hagar at ang 3 paalala ng Diyos para sa atin. Una, sa panahon ng pang-aabuso, nakita siya ng Diyos. Hindi siya invisible. Hindi dinedma ng Diyos ang hirap na dinaranas niya. Pangalawa, sa panahon ng pagkalito, tinawag siya ng Diyos. Sa gitna ng wilderness, sa gitna ng mga tanong na walang sagot, ang Diyos mismo ang lumapit. At ikatlo, sa panahon ng kawalang pag-asa, binigyan siya ng Diyos ng pangako. Hindi lang comfort, hindi lang sinabi ng Diyos na kaya mo yan. May pangako, may kinabukasan siya, may direksyon siya, at may plano ang Diyos para sa kanya. Kapatid, kung si Hagar, isang alipin, isang dayuhan, isang taong walang pumapansin, walang nagtatanggol, walang nagmamahal ay nakita ng Diyos, gaano pa kaya ikaw? Ikaw na anak niya, ikaw na kanyang iniligtas, at ikaw na pinag-alayan niya ng buhay doon sa krus. Can you see the difference? Hagar, a Gentile, alipin, walang nakakita, walang nagmamahal, nakita ng Diyos sa panahon na siya'y inabuso, sa panahon na siya'y nalilito, sa panahon na siya'y walang pag-asa. What more? If you are someone na kanyang anak, kanyang iniligtas, at pinag-alayan niya ng buhay doon sa krus. Kaya ngayong umaga may prayer is this, na maranasan mo ang Diyos na nagpakilala kay Hagar bilang El Roy, ang Diyos na nakakakita sa iyo. Nakikita niya ang nakaraan mo na maaaring masakit o nakakahiya. Nakikita niya ang bigat na dala mo habang nakaupo ka ngayon dyan. Nakikita niya ang mga luha mong hindi mo na maikwento kanino man. Nakikita niya ang pagod, ang takot, ang hiya, ang tanong, ang pagkalito, ang sugat na pilit mong tinatakpan. At gusto kong bigyan ng diin na kapag sinabi po nating nakikita ka ng Diyos, hindi ibig sabihin na nakatingin lamang siya at nanunood mula sa malayo. Because the God who sees is the God who cares. The God who sees is the God who moves. Siya ay may ginagawa at may gagawin. The God who sees is the God who rescues. Siya ay Diyos na nagliligtas, and the God who sees is the God who restores. Siya ang Diyos na nagpapanauli at nagpapalakas. Kaya it's not an accident that you are here. Hindi aksidenteng nandito ka ngayon. Dinala ka ng Diyos sa lugar na ito para sabihin sa iyo na hindi ka niya nakakalimutan. Hindi ka niya bibitawan, hindi ka niya iiwanan, nakikita ka niya. Kaya sa aking pagtatapos, may hamon ako sa iyo. Will you allow the God who sees to heal what you've been hiding? Papayagan mo ba ang Diyos na nakakakita sa iyo na pagalingin ka sa mga sugat na pilit mong itinatago? To touch the parts of your heart you no longer talk about, na muling ungkatin yung mga kwento na matagal mo nang hindi sinasabi o binabanggit. To lead you out of your wilderness. At kung si Hagar ay tumugon at bumalik sa direksyong sinabi ng Diyos, sana ay ganun din po tayo. Return to the God who sees you, trust the God who sees you, and follow the God who sees you. Nagkamali at nagkasala din si Hagar, but he is willing to make amends. She is willing to make amends. She is willing to go back just as God instructed her. Sabi po sa Isaiah 53 verse 5b, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. You know, at the cross, when Jesus died, hindi lamang para tayo ay maligtas, kundi kasama din doon yung para tayo ay gumaling, for us to be whole again. Ang benepisyo po ng krus ni Jesus ay hindi lang natin mararanasan kapag tayo ay namatay at nasa langit na. We can experience that right now.
habang tayo ay buhay pa. He wants us to be healed mula sa mga brokenness. He wants us to be healed mula sa ating kasalanan at sa mga bunga nito. You know, in this broken world, imposibleng hindi ka masaktan. Sa mundong puno ng kasalanan, imposibleng hindi ka makasakit at hindi ka masaktan. Hindi ko po itinataas si Hagar dito. Alam natin na bilang tao, siya ay nagkamali, siya ay nakasakit, siya ay nasaktan. Ganon din si Hagar, ganon din si Abram. The point is, we are all imperfect beings. Lahat tayo ay corrupted dahil sa kasalanan. Ang problema ay ang kasalanan. At nung si Jesus ay namatay doon sa krus, at nang tayo sumampalataya at nagsisi, kasama doon ay ang paglaya sa kasalanan at sa mga konsekwensya at bunga nito. Gaya ng ating pagiging broken. I wanna ask you the same question. Saan ka nanggaling at saan ka papunta? Yun po ang tanong na ibinato ng anghel ng Panginoon kay Hagar. And if I were to ask you right now the same question, saan ka nanggaling at saan ka papunta? And as I ask the question, saan ka nanggaling, I want you to reminisce your past, yung mga pinagdaanan mo, kung gaano naging matapat ang Diyos sa iyo, kung paano Kanya iginaot, kung paano Kanya itinawid, kung paano Kanya binuhat, hanggang sa punto na narito ka ngayon. And when I ask, saan ka papunta, I want you to think of your future. Saan papunta ang buhay mo? Ano ang kasunod nito? And even after you die, saan ka papunta? And that's more important. Because the life after we die will determine eternity. Is it sa piling at sa presensya ng Diyos? O baka naghirap ka na nga dito sa mundo ay maghihirap ka pa sa apoy ng impyerno? Saan ka nanggaling at saan ka papunta? Sa araw na ito, maaari po tayong magsimula muli. Maaari tayong magtiwala muli. At maaari tayong huminga ulit. Dahil ang Diyos na El Roy ay naririto at nakatingin sa ating puso ngayon. Do you believe in that? That the God who sees Yahweh, El Roy, is looking at us right now. He is searching our hearts. Nakatingin siya sa atin at kita niya tayo. Amen? And if you believe that, I'm inviting you to please stand up. And as we pray, let's allow Him, hayaan natin ang Diyos na ipakilala ang Kanyang sarili sa atin. Let's allow Him to encounter us, kagaya kung paano nagpakita at nagpakilala siya kay Hagar face to face as the God who sees me.